Okay, so good day, no? This would be, as promised, a video lecture regarding the topic of two-way slab, no? Specifically, direct design method. So, ngayon, you can see a problem on the screen. So, yun lang, no? So, basically, let's just solve the problem. So, sabi niya dito, the conventional floor framing plan of a commercial building is shown. So, eto siya. Is shown in the figure. Has been assumed to have a slab thickness of 175 millimeters using Fy is equal to 414 and F prime C is equal to 21 megapascal. Check the adequacy of the slab thickness as per the NSCP specifications. So, so basically, what the problem is trying us or making us do, what the problem is making us do, uh, is that if I use or if the assumed 175 millimeter thickness is used, is it adequate or will it pass the NSCP specification? Yun yung ating minimum thickness, tama? So yung minimum thickness natin, tandaan lang natin, no? We have formulas for that and hindi naman mahirap i-memorize, no? Kasi ang formula ko lang naman is dependent on my alpha FM. So if alpha FM is greater than or sorry, less than or equal to 0.2, gagamitin lang natin yung table na para sa what do you call this? Para sa slab system na walang beam, no? So, ibig sabihin masyadong maliit yung epekto ng beam and we can consider it as without beam, no? Without interior beam. So, pakita ko na lang, no, para hindi ko na isulat. Ayan. Ito, these are the formulas. So, ang gagawin lang naman natin is since alam na natin yung ating thickness na assumed na 175, let us just check what's the value of alpha FM kasi I can already compute the value of alpha FM since I know my thickness. And kung ano ma-compute ko dito sa criteria na to, if it's greater than 2, between 0.22 to 2.0, tsaka less than 2 or less than 0.2, titignan lang natin, i-check lang natin. Then, after checking this alpha FM, salpak ko sa formula. And after using that formula, I can now check whether my 175 millimeter thickness is adequate or not. Okay, so basically, ganun lang naman, no? Yun lang naman yung kailangan nating gawin. So, let's just go back to the original problem at hand. So, again, conventional floor framing system. Palakihin lang natin yung floor framing, no? So, eto, kung papansinin mo, meron tayong siyam na panel. Panel A, B, C, are, what do you call this? Are highlighted, no? Are highlighted. So let's just check whether it's adequate or not. So simula tayo sa panel A. So sa panel A, I have so sa panel A, focus tayo diyan. Ito yung magiging panel A natin. Tama ba? So sa panel A, meron tayong apat na beam or apat na beam support diyan. So I have this B1 above or on the edge here, interior B1 here, edge or exterior B2 here, and meron tayong interior B2 dito. Ngayon, kung titignan natin mabuti, since apat yan, I need to solve the alpha F for this beam, etong beam na to, etong beam na to, etong beam na to get the median or the average alpha F ng buong panel ko. Simulan na lang natin sa exterior B1. So, for exterior B1, eto yan, no? Exterior or edge B1. Eto yung magiging, isipin mo, ang gagawin mo lang dito, ano ba yung bubuhatin ng beam ko? So, highlight lang natin yun, no? So, eto yung magiging area, the tributary area that would be carried by my beam 1. So, kung titignan natin, let's just cut a cross section here and draw it dito, tama? So, meron tayong 550 thickness kasi it's a 550 thickness. Tapos, lagay ko na lang din, no? Hindi ko kasi naisulat dito. Okay. So, eto, since this beam here, B1, that's 250. So, this is 250 mm.
So, kung 175 to, 250, 500 sorry, 175 yung thickness, 550 yan. Ito would basically now be, uh, 375. Tama ba? So, 550 minus 175, that's 375. So, tawagin natin 'tong panel na 'to as my panel 1 or my beam 1 para siya yung alpha F1 natin, 'no? So, after knowing alpha F1, alam naman natin na yung or, after knowing, my beam 1, the dimensions of beam 1, alam naman natin na yung formula ng alpha F is just basically alpha F1 is equal to EB is equal to ECB1 IB1, ECS1, IS1, meaning moment of elasticity, modulus of elasticity ng concrete na ginamit sa beam multiplied by the moment of inertia ng beam divided by moment of elasticity or modulus of elasticity ng concrete na ginamit sa slab multiplied by the moment of inertia ng slab. Pero since alam naman natin na since it's standard to do monolithic pouring sa beam tsaka sa slab ko. Beam, yung concrete na gagamitin sa beam, tsaka concrete na gagamitin sa slab, those are just the same. So, yung modulus of elasticity ng dalawang yan is just the same. So, we can just cancel those two out. Okay? So, magiging formula natin would basically just the moment of inertia ng beam divided by the moment of inertia ng ating slab. So, now, understanding that, ang gagawin na lang natin dito ngayon would be getting the moment of inertia ng beam tsaka moment of inertia ng slab. So, let's just focus first on the beam. So, yung beam na yan, ang magiging area niyan, eto. Tama? So, ano bang ibig sabihin niyan? Paano natin makukuha? Basically, let's just get all the cross-section ng beam at magdadagdag tayo ng additional area ng slab to act as a beam. Tama? So, parang T-beam lang siya, no? Basically, T-beam or L-beam lang siya. So, paano ba kinukuha yan? Ang rule lang naman ni NSCP dito, na discuss ko naman na sa inyo last time 'to sa isang example natin. You project a 45-degree line here. This is 45 degrees. And if it's 45 degrees, the height here, which is 375, will also be equal to the length here. Kasi 45 degrees nga yan. So this would also be 375. And this is 600. Sorry, 600 daw. Wait lang, let me just erase it. Eto pala, sorry. This is 375. Eto would also be 375. Tas eto is 250. So, 250 plus 375 is just 625. So, 625. So, meron tayong area na may complete dimensions, etong red na area na 'to. So, let's just compute 'no. Again, kung gusto niyong mag-manual, mano-mano, okay lang. Kung gusto niyong moment of inertia mano-mano, kumputin niyo muna yung center of gravity, then do the transfer distance formula, okay lang. I am not specific on what method you use in computing the moment of inertia. Pero siyempre kung saan kayo sanay at saan kayo mas accurate, efficiency and accuracy should be there. Kasi moment of inertia matagal naman na rin yung natutunan yan, paulit-ulit na lang natin gagawin ngayon. Let's just start. Hatiin natin 'to sa dalawang area. So, let's say etong baliktad, wag yan. Mas maganda kung or sige ito na lang. Yan. Let's say wala namang problema yan kahit iba, 'no? So, this is area 1, this is now my area 2. So, ang gagawin lang natin, kunin natin yung summation ng I-bar ng dalawang yan, which is equal to, this is the shortcut, no? Or hindi naman shortcut, Caltech. So, yung area 1 natin would be 550 cube times 250 divided by 12. That's just BH cube over 12. Plus, you have here yung area 2 natin, which is 375 times 175 cube, BH cube over 12 ulit,
Tapos regardless of the answer, let's just store that at A. Then after storing that sa A, maggagawa lang tayo ng, kukunin natin yung calculator natin, then press mode 3 2. Tama? Reminder lang, dapat naka-on yung frequency natin. So, I think that's just shift mode, tapos down, statistics, frequency on. Okay? So, mode 3 2. So, since ang bending natin is along the y direction, let's say this is the y direction, tapos ito yung x direction. Since it's along the y direction, y na lang yung focus natin. Let's just say, ang lalabas sa calculus kasi, pagka-click mo tong mode 3 2, xy, then this is frequency. So, eto kahit nalagyan mo lang ng 1 1 yan, okay na. Kasi hindi naman tayo very specific dito sa aking x-axis. Dito tayo sa y-axis na kukuha ng yung bending along the y-axis ang ano natin, ang ating concern, no? Kasi dun yung bending. Okay. So, yung ating y is or y distance from, let's say this is the base na lang. Ito yung gagamitin nating base sa pinakailalim. So, ang magiging ang magiging value na ilalagay natin ay input natin sa y is yung aking distance ng centroid ng mga area ko papunta dun sa aking base. So, in this case, ang 1 would be 550/2. So, 550/2, pwedeng yun na mismo ilagay mo sa calculator or pwedeng i-compute mo pa yun, and this is 275. Ang frequency niya is the area, which is just 550 multiplied by 275. Dito naman would be 550. Wait lang, lagay ko dito, no? Hindi kasya. 550 minus 175/2. Bakit? Kasi yung buo, 150. Ito yung distance niya, centroid niya nandito. Itong distance na to is just 550 yung buo. Minus, ito yung kalahati ng 175. Kaya 175/2. Tapos ang area mo would just be 375 times 175. Okay. So, 550 minus 175/2. Tapos ito naman, wait lang, 550 times 275. Tapos di sa baba, 375 times 175. Wait lang. 5, 550 times 275. 375 times 175. This is 275. This is 550 minus 175/2. Okay? So, pagkatapos nyo na yan gawin, press AC. Press AC. Tapos, ang gawin nyo is, pagka nakakasyo kayo, gagawin nyo lang, recall A, or, oops, you. Pag nakakasyo kayo, syempre, A, itong A na to, yung nakastore, plus, shift stat regression, oh sorry, shift stat variable. So, shift 1 4 yun, no, sa kaso. Tapos, N. Tapos, quantity, multiply nyo yan ng shift 1 variable ulit, sigma y. Squared nyo yan kasi sa transfer distance, this is squared. Then, equals mo, makukuha mo na agad yung value. Ang difference lang nito sa mga nakakanon, etong sigma y sa kasyo, sa canon ata, I think this is uh, A plus N times, ang lalabas kasi sa inyo sa calculator, ito. N sigma Y. Pagdating sa canon kasi, sa Casio kasi, sigma Y lang. Or, baliktad pala. Ang lalabas pala sa canon, wala kasi akong canon ngayon eh. If I remember correctly, Y sigma N. Ito naman yung squared mo. Parehas lang naman yan, no? And the answer would be, and the answer would be
5.195 times 10 raised to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times 9. Okay. Or basically, okay, let me just erase everything. Eto, no. Yan. So, pag nakuha mo yung IB1, syempre kunin mo na rin si IB2. So, after getting IB2, nag-record pa ba? Okay. So, after getting IB2, which is, sorry, sorry, IB2 daw. IS1. So, IS1, ano naman si IS1? So, kung yun yung area ni beam, ito naman yung area ni slab. Basically, kung ano lang yung binubuhat niya na slab. So, saan galing tong 3,000 na to? This 3,000 is just one half ng panel A. Again, pero kung papansinin natin, etong distance na to, merong, or yung distance sa 3,000 is based on the center to center spacing. Kasi kung i-zoom in natin to, eto, yung center nito, yung center ng 6,000, or sorry, center ng column dito sa taas, tsaka yung center ng column dito sa baba is 6,000. So, kung titignan mong mabuti yan, eto, hindi siya yung buo, may maiiwan dito. So, yung maiiwan na yon would now be kalahati ng column. So, this is 125. Tama ba? Gets? Kasi 250 yan, 125. Okay. So, ibig sabihin, if I do the formula, that will just be BH cube over 12. So, magiging IS1 is equal to, base natin is 3,125 times 175 cube all over 12. So, 3,125 cube, sorry, 3,125 times 175 cube over 12. That's 1395670. Okay. So, kung alam na natin yan, again, salpak lang natin sa formula. That would now just simply be 5.195 times 10 raised to 9 divided by 1.395 times 10 raised to 9. And the alpha F1 would be 3.722. So, tandaan na lang natin yan, no? 3.722. Okay. So, ngayon, punta naman tayo sa kabilang area. So, kung eto yung kanina tapos natin, let's do naman etong nasa interior B1. So, that's your interior B1. So, again, the first thing you should always do, imagine niyo kung ano yung bubuhatin niya. So, since B1 is an interior beam, I have, it's carrying one half of the panel A and one half ng panel na nandito sa baba niya. So, eto yung magiging area na yon. So, kung drawing natin, this would now be, again, tawagin na lang natin itong 2 kasi siya yung alpha F2 natin. So, the drawing of this cross section here would look like this. Palaki natin ng konti para mas makita, ito yung magiging area natin. So, the formula, napakasimple lang. It would simply be ECB2, IB2 divided by ECS2, IS2. Again, same lang din naman yung dalawang E na yan. Cancel. IB2 over IS2. So, yung IB2 over IS2 natin, let's focus on IB first. So, yung IB natin, eto yan. So, kumpletuhin nyo lang yung mga dimension. So, this dimension here would just simply be, eto, hanggang dito is 375. Bakit? Kasi again, 375, 45 degrees. Ganun lang din naman dito sa kabila, 375. And since etong B1 is a 250 width na beam, so eto sa gitna na would be 250. And the whole distance would be eto 375, 375, 250. That's just 1,000 or 1 meter or 1,000 millimeter. So again, gawin mo lang ulit yung moment of inertia. Di ko napakita. Ulit-ulit na lang naman yun. Our IB2 would now be this distance, this value. Okay, so after computing IB2, let's compute IS2. So yung IS2 na yan would be the distance or the area of this red hatch here. Ngayon, saan galing tong 3,000? Again, that's just one half ng 6,000 sa taas. Tapos one half ng 3,100 sa baba. Or one half ng 6,200 sa baba. That's just 3,000 plus 3,1, 6,200. So, 6,200 times 175 cube. Wait lang, hindi pala nakikita yun.
6,100 itong horizontal mo. Tapos ang height mo would be 175 cube over 12 and that would basically be this value. So divide mo lang yan, 2.262. Okay, that's you're finished with alpha F2. Focus naman tayo sa ibang beam. Ano naman? Let's just uh investigate naman yung beam 2 na exterior. So exterior B2. So again, imagine natin ano ibubuhatin yan. Siyempre, isang side lang yan. So kalahati ng panel A. So 1/2 ng 7.2. So if it's 1/2 ng 7.2, eto yung magiging distance mo, ay ito yung magiging cross section mo. So tawagin natin tong 3 para yan yung ating alpha F3. So kung titignan mo, again, this is 300. So kung 300 yan, eto wala namang nagbago. This is still 375. Then yung aking magiging beam, okay, cancel, cancel. Okay, formula same pa rin naman, no? Eto, yung distance na to would just be 375. Tapos eto would still be 300. Okay, kasi 300 yan. So, compute nyo lang, ito yung magiging value. Anyways, bahala na kayo mag-compute ng moment of inertia. I-double check nyo na lang. Okay, after computing IB3, compute nyo si IS3, ito yung magiging IS3 natin. So, si IS3, ito yung distance, 3,600 plus kalahati ng 300, 150. So, this is 300, 3,750. Tama? Kasi ito, may distance pa dito na konti. This is 150. This is 100, oops, 50. Bakit 150? Kasi kalahati ng 300. So, 3,750 times 175 cube over 12. The answer would be this. Divide mo siya. Ito yung magiging value natin. 3.569. Okay. Alpha F4. Isa na lang. Ito, tapos na tayo dun sa tatlo. Siyempre, wala ka ng choice. Dito ka na sa B2. So, yung B2 na yan would be interior B2. Tama? So, yung interior B2 na yan, bubuhatin niya, imaginein mo ulit. Ito ulit yun. Kalahati ng panel A, kalahati ng panel B, kasi yun yung kanyang mga tributary area. So, 1/2 ng 7.2, tsaka 1/2 ng 7.4. Drawing mo ulit siya. Again, tawagin natin itong 4 para siya yung alpha F4. Drawing natin siya. Ito. Palakihin natin para mas makita. Ito. Kalahati ng 7.2, that's 3,600. Kalahati ng 7.4, that's 3,700. So 3,000 to, o 300 to, this is 375 kasi this is still 550 minus 175. Walang bago doon. Anong formula? Still the same. ECB4, IB4 divided by ECS4, IS4. Ulit-ulit to. Cancel, cancel. Formula. Yan. Okay. So, yung area ng B natin, kasi B yung magiging una. Okay, sa formula natin, IB4 over IS4. Ang area natin, again, isa-isahin nyo lang, no? Pagka ini-imagine nyo, pag dinodrawing nyo, make sure na i-include nyo yung mga dimension. Again, kahit paulit-ulit para hindi kayo magkamali. This is still 375. This is still 375 and this is now 300. Bakit? Kasi nga, B2 yan, no? 300. So, this is not 1,000 like earlier. This is 1,050. Okay, so, again, gawin nyo lang moment of inertia. The answer would be this value. Okay, after computing that value, divide mo lang yan ng IS2. Ano ba yung IS4? Ano ba yung IS4 natin? Ano yung area? Ito yung magiging itsura ng IS4. So, that's just 3,600 plus 3,700. That's 7,100. Tama ba? Tama. 7,300 diba? Multiplied by 175 cube kasi ito. 175 cube over 12. BH cube over 12. This would now be the answer. And our alpha F4 would be 2.167. Okay, so now let's go back to my panel A. Ito si panel A. Ngayon, si panel A, ang formula ng alpha FM, kasi ultimately, what we want to find out is alpha FA. Ang ating alpha FA, ito yung formula. Or sorry, alpha FM ng panel A would be, kasi that's just the average, no? So, ito yung aking alpha F1, alpha F2, alpha F3, and alpha F4. So, yung formula natin divided by 4, that's 2.930 alpha FM. So, eto, ang rason lang talaga niyan para lang nating malaman na it is kung ano yung magiging criteria niya and this is greater than 2 to the formula would look like. Ang gagamitin natin ng H-min formula would be this distance, this formula. So itong formula na to, ln times quantity 0.8 plus fy over 1/4 divided by 36 plus 9 beta.
So, substitute lang natin. Again, ito lang. Saan galing 'tong 6,9? So, ang nakalagay kasi sa NSCP, LN lang 'to. So, yung LN, that's just the clear distance. So, sa panel A, ang LN natin would be either 7.2 minus 0.3, tama ba? Kasi 0.3 yung B2 or 6.0 minus 0.25 kasi ito yung LN ng vertical. So, since HMean ang kino-compute natin, the greater LN will give us the answer which is will give us a greater H mean. Yung mas malaking LN, siya yung magbibigay ng mas malaking H mean. So since mas gusto natin yung mas safe, edi doon tayo sa mas malaki. So 6,9 na yung gagamitin natin dito, hindi yung 5,750. Okay, so the formula or the value for H mean is eto. Tama ba? So therefore, 175 mm is adequate for panel A. Okay. So ngayon, para hindi na tayo magtagal, isa-isahin natin 'to. Meron bang panel B, may panel C, may panel, na siyam pa, sorry 8 pa. So isahin na lang natin. Okay, so let me just zoom in para mas makita, 'yan. Okay. So 'pag eto yung ating mga panel, kung papansinin kasi natin, 'di ba kanina, eto uy, can I do this? 'Yan. Eto si panel, eto yung tinawag nating alpha F1, eto si alpha F2, eto si alpha F3, eto si alpha F4. Ngayon sa panel B, na-i-investigate natin, kailangan pa natin kunin ang gagawin natin siyempre, para kunin natin si alpha FM niya. So, kailangan kong kunin yung let's just make this red. Alpha F1 niya, alpha F2, alpha F3, alpha F4. Okay. So, kung titignan mong mabuti, alpha F1 nitong panel B, this beam here, wait, di pala kita yan. This beam here has the same dimension as this beam here. Yung bubuhatin ng B1 na 'to, ng nasa panel B, is kalahati ng 6.0, which is the same as binuhat nito kanina. Yung slab nito, parehas lang din sa slab nito. So, ibig sabihin, since parehas sila lahat ng B1 na 'to, tsaka B1 na 'to, I can just simply say that alpha F1 para sa panel B is just the same as alpha F1 ng panel A. Okay? Tama? Kasi parehas siya sa lahat, eh. If all of the parts are equal, so ibig sabihin yung kanyang product, yung kanyang magiging, final answer would just be the same. So gano'n din naman dito sa B1, sa interior. This B1 here, has the same dimension as this B1 here sa panel A na ginawa natin kanina. Yung bubuhatin ng B1 na 'to is kalahati ng 6.0 plus kalahati ng 6.2. Eh, gano'n lang din naman yung kanina. Ang binuhat ng B1 na kinompute natin kanina, kalahati ng 6.0, kalahati ng 6.2. Tapos yung thickness niya is just the same. So, all are the same. Ibig sabihin, alpha F1 or alpha F2 natin ngayon is just the same as our alpha F2 kanina. Ngayon, si alpha F3 natin is this. Same yung dimension ni B2, same din to B2, pero yung bubuhatin nitong B2 is kalahati ng 7.4 plus kalahati ng 7.2, which is not the same sa alpha F3 natin kanina nung panel A na kalahati lang ng 7.2. So, kailangan natin compute ulit. Hindi na. Kasi itong B2 na 'to, siya si alpha F4 kanina. So, ibig sabihin, yung alpha F3 natin ngayon is just the alpha F4 kanina. So, let me just write all of this. Okay, wait lang. So, for panel B, yung alpha F1 natin is equal to alpha F1 kanina, which is this value. Tama yan yung alpha F1. This is 3.569. Yung alpha F2 natin, eto, is just the same kanina na-establish na natin. Alpha F2 din. 3.722. Ngayon, si alpha F3 is equal to eto, hindi siya equal to alpha F3 kanina which is 2.167. Equal siya dun sa alpha F4. Tama kasi it's just the same beam. So 2.262. 2.262. Lastly, alpha F4
Alpha F4 eto, tama, eto. Alpha F4 eto. Ngayon kung eto si Alpha F4, Alpha F3 parehas siya or yung Alpha F4 natin B2 parehas na B2 yan. Slab niya 175, slab din niya 175. Eh, nagkataon na ang binubuhat ni B2 kalahati ng 7.4 plus kalahati ng 7.2. Eh, 'di ba kanina itong B2 na 'to ang binubuhat din naman niya kalahati ng 7.2, kalahati ng 7.4. Nagkataon na parehas sila. No, hindi laging parehas, pero ngayon nagkataon kasi same na 7.2 to, 7.2 din dito. If this is not 7.2, I need to compute this value again. So, ibig sabihin, this value here, alpha F4 is just the same as alpha F3, which is equal to 2.262. So, just by looking at it, alpha FM ng panel B is greater than 2.0. Then again, use this formula. Magbabago yan, no? This is not, it will yield the different answer kasi iba yung LN mo. Ang LN mo ngayon would be 7.4 minus 0.3, which is 7.1. So again, kumpitin mo lang. Basically, you will get that 175 thickness is adequate for panel A. Same goes with panel C. Lahat na yan, pare-parehas lang yan. So, therefore, 175 mm is adequate. Okay? So, hindi ko na gagawin kasi para hindi masyadong mahaba yung video. Pero, wala naman ng magiging solution na mahaba na katulad nung kanina ah, na parang ganyan. Tama? Hindi na kayo magaganito. Kasi nagawa na natin lahat ng ano, papares-pares mo na lang yan. Okay? So, since alam na natin na adequate, tama? Since we already know that this is adequate, 175, gagamitin na natin yung 175 para sa lahat ng panel natin. Okay, so that's it for problem number 1. Pero syempre hindi lang 'yan, no? Meron tayong susunod na problem. Okay, so design panel B. Ayan, panel B. In the previous problem, assuming that the floor carries a uniform dead load of 1.5 kilonewton per meter squared, excluding its own weight, and a uniform live load of 4.8 kilopascal. Use 12 mm diameter main bar, and gamma of concrete is 23.5 kilonewton per meter cube. Okay. So ngayon, balik tayo kay floor system. I-design daw natin si panel B. So eto si panel B, no? Palakin na lang natin para mas makita. So eto si panel B. So this panel B, palakin pa natin mas maliit, masyadong maliit. Iyon. Okay, so etong panel B na to, kailangan nating i-design. So again, the first part on solving or in solving design na ng slab after getting the thickness is first solve for your uh, pressure. Kung ano ba yung natatanggap niyang ultimate pressure, ultimate load. So that's your Q. So QU, since ang binigay sa atin dead load, live load, edi gamitin natin yung load factor. Kasi again, we always use load factors pagdating sa computation ng ultimate strength design. So ang magiging formula natin 1.2 ng dead load plus 1.6 ng live load. So if that's the case, so unahin natin si QU ng aking dead load. That's just 1.5 kilo Newton per meter cube. Yan yung binigay ng given. Pero hindi lang yan. Tama. Bakit? Kasi ang binigay niya, it's excluding. Tama? Ulit. Balikan natin. Excluding its own weight. So English na naman problema nyo, no? Exclude meaning hindi kasama yung self-weight. So, dun sa 1.5 wala pang self-weight. So, I need to add the self-weight. So, eto yun, no? Self-weight is just 23.5, which is given. Tandaan nyo, pag walang binigay sa given, I'm allowing you to use the whole number 24 kilonewton per meter cube. Okay? Pag meron naman, syempre gamitin nyo yung given. So, multiply nyo lang yan ng thickness and you will get that the dead load would be 5.613. So, substitute na natin sa formula yung Q live load kasi alam na natin given that yan sa problem na 4.8. So meaning, ang aking magiging value ng QU, 1.2 times 5.613 plus 1.6 times 4.8 and that would be 14.416. So after knowing that, ang kaya gawin na lang natin is after solving for QU, okay, balik natin, tanggalin na natin yan. Dito tayo ma-focus kay QU. Iisa-isahin na natin to, no? So, ano bang unang, since apat na beam yung support niyan, which is typical or standard for a rectangular beam, apat yung magiging support niyan. Ang iisipin mo lang diyan, apat ang magiging moment mo dito. Apat ang magiging MO mo dito. Si exterior B1,
eto, meron niyang moment dito. May sarili siyang moment diagram. Si B1 interior, meron niyang moment diagram. May MO yan na sarili. Ganoon din tong B2 dito. Tsaka ganoon din yung B2 dito. Okay? So, simulan natin sa long span. Ano ba yung long span? So, ito yung 7.4, ito yung 6.0. Tama? Vertical niya 6.0. So, ang long span natin, 7.4. So, ibig sabihin, pag long span, it is if I will start with my long span, ang ide-design ko is the reinforcement along the long span. Or, in this case, horizontal reinforcement. So, yung horizontal reinforcement natin, siyempre ito yung magiging itsura niyan, 'no? May mga nasa taas, may mga nasa baba. Ika-crank mo na lang, okey. So, basically yan yung magiging itsura ng aking, ah, beam or ng aking reinforcement ng aking slab. Okey, so yung long span na yan, okey, tanggalin natin yan para tanggalin natin yung mga bakal para makita yung solution, okey. So, since eto yung long span, ang mga magbibigay ng moment or dahil ang bending natin is along this direction, along the horizontal direction, ang mga magke-carry nun is along the horizontal direction din. So, yung B1 na exterior na 'to, tsaka yung B1 na interior na 'to. Tama? This is the exterior B1, this is the interior B1. Okey? So, exterior, interior. Unahin natin si ano bang unahin natin? Yan, si interior B1. So, if I start with interior B1, again, ganun lang, 'no? Imaginin mo, ano ba yung bubuhatin niyan? So itong B1 na 'to na interior, it will carry one half of this B1 this panel sa taas plus one half ng panel sa baba. Ito yan, okey? So, ang kukunin natin, first step, is get the total static moment. Yun kasi yung style na pag-solve ng direct design method. So, total moment static or total static moment to MO. Tama? Ang formula niya napakasimple lang naman. So, MO is equal to QU, which we already solved, multiplied by L2 times Ln squared over 8. Si L2, magkaiba yan kay L na N. Si L2 is just the transverse distance that is being carried by my beam 1. So, kung titignan natin dito, since ito si beam 1, ang binubuhat niya, itong distance na to. So, ibig sabihin, yung distance na yan, eto, would now be my L2. So, ano ba yung distance na yan? L2 would simply be kalahati ng nasa taas, which is 6.0 over 2, divided by 6.2 yung nasa baba over 2. So, eto yan. And the distance would be 6.1 meters. So, L2, eto. Ngayon, salpak na natin sa formula kasi si yan lang naman yung clear distance ng aking beam 1, which is 7.4 minus 0.15 sa left part, 0.15 sa right part. So, that's just 7.1. Salpak, formula, yun. 6.1 galing sa L2. 7.1 kasi 7.4 minus 0.3 over 2 minus 0.3 over 2. That is squared over 8. That's 554.17. So, anong ibig sabihin yan? Yung total static moment would be, kasi ang definition ng total static moment is the absolute sum ng positive and ng negative moment ko. Okay, ngayon, anong ibig sabihin yan? Sabi kasi sa NSCP, since yung support natin, B1, is continuous at both ends. Tama? Itong B1 natin, it continues sa right end, tsaka sa left end. Ito, it's continuous at both ends. It is considered an interior beam. So, if it's an interior beam, sabi sa NSCP, ito yung magiging distribution ng aking MO. So, ano ba yun? MO would be distributed as 65% mapupunta sa negative moment, 35% mapupunta sa positive moment. So, salpak lang natin sa formula. 0.65 times 554 MO, that would be negative 360.176. Yun yung aking negative MU. Positive MU, di gamitin mo lang to. 0.35 times 554.117 is equal to negative 193.941 kilonewton meter.
Okay, so para hindi kayo malito, ilagay natin 'to sa taas, 'no? Okay. So, ano bang ibig sabihin niyan? Kasi kung titignan mo o kung i-imaginin mo or kung ido-drawing mo yung moment diagram ng B1, ang magiging itsura niyan, eto, pantay yung dalawang MU kasi that's an interior span. So, etong negative MU na 360.176, siya yung value dito sa negative moment. Same lang din dito. Yung 193, siya yung value dito. So, lagay natin siya doon. Tama? So, ayusin lang natin 'no, para mas makita, yan. So, yung positive moment 193.914 as what we have, computed earlier. Gano'n din naman dito sa negative moment, negative 360.1736 as computed earlier. Same lang din naman sa kabila. So, dalawa yung negative moment, tama? Okey. So, ngayon anong ibig sabihin ulit nito? Ibig sabihin niyan, if I, do an imaginary line here, vertical line here, eto, let's say, yung part na 'to ng B1 or yung part 'to ng B1, yung left part, it will, experience a negative 360/176 moment. Okay, so eto yung may experience niya, okay. Yung part na gitna, mid-span, ang ma-e-experience niya positive 193.941 at the maximum. Gano'n din naman sa right end, right support, ang makukuha naman niya negative 360.176. Okey, so alam ko na kung ano yung mga matatanggap niyang moment, ang gagawin na lang natin, kasi since yan yung moment na makukuha tanggalin na natin 'to 'no, yan yung moment na makukuha ng beam ko. Sabi sa direct design method, you cannot just say na yung buong 360 mapupunta sa buong area na 'to, which that would be wrong. Ang sabi ni NSCP, yung 360 na 'to, yung 193 na 'to, yung 360 na 'to, would be distributed further sa aking moment ng column strip, moment ng, ah, middle strip, tsaka moment ng slab. So, kung do-drawing natin yung hierarchy, magiging ganito yung itsura. So, meron kang MO, madi-distribute yan sa negative MU, positive MU, tsaka negative MU. Nataon kasi dito interior slab, parehas lang yung dalawang negative MU. Okay. So, yung mga MU na yan, madi-distribute pa yan, eto, yung mga MU na yan, madi-distribute pa yan actually dalawa na lang pala 'no, ng aking middle strip tsaka ng aking uy, uy, walang undo. Erase, erase, erase. Yan. Yung MU natin, madi-distribute pa yan ng dalawa, middle strip tsaka column strip. Middle strip tsaka column strip. Ngayon, si middle strip okay na, si column strip ulit, madi-distribute pa ulit yan ng column strip para sa slab, tapos ng column strip para sa mid. Ngayon, since nandito na tayo, i-distribute na natin siya sa middle strip tsaka sa column strip. So, ano bang sabi ni NSCP diyan? Since etong span natin is an interior span, tama? Etong span na 'to, yung drawing na 'yan, this is an interior span, eto. 'Yan, yung kulay blue na area na 'yan. Since that is an interior span, ang gagamitin nating table yung 408.10.5.1 kasi it's an interior span. So kung ito yung table natin, kailangan nating malaman si alpha F1, L2 over L1. So let's just compute that kasi we already solved for this alpha F1 here. Okay? Yung sa NSCP alpha F1 yung nakalagay. Pero sa atin kasi iba to, no, alpha F2 ata ang ginamit natin dito. So yun yung gagamitin natin. That's just 2.262. Tama? Okay? So yan yung ginawa lang natin kanina. So alpha F2 2.262 multiplied by L2 over L1. Ang L2 natin is the span na since ito yung span na kino-consider natin or na dine-design natin, that's just B2 or itong panel B, ang L2 natin is the perpendicular distance nun sa beam ko. So, ang beam ko horizontal, vertical distance is 6.0. Tama? Walang babawas kasi ang L2 walang nakalagay na N.
center to center tayo. So 6.0. Ngayon, yung L1, that's the parallel distance. So horizontal to horizontal distance din, which is just basically 7.4. So formula, 2.262 times 6 over 7.4. The alpha F1 is 1.834. Ganon din naman yung gagawin natin dito, no? L2 over L1. So that's just, eto lang naman yan, no? Yan yung L2, kinapi lang. That's 0.811. Ngayon, anong ibig sabihin nitong mga values na to? Since 1.834 yan, and alam ko na this is greater than 1. So sa table natin, eto yung magiging value na kukunin natin. Okay, so ano diyan sa tatlong value na yan? Since 0.811 yan, ang L2 over L1, eto, L2 over L1, 0.811, wala diyan wala sa choices, no? Wala sa 0.9. Wala diyan. So ano yan? Nasa gitna siya. Nandito. Okay, so pag ganyan, let's do linear interpolation. So eto kasi si 0.811. So linear interpolation, okay lang kung mag-mode 3.2 kayo, pero pwede nyo rin namang gamitin eto, no? So 1.0, gamitin mo lang yung mga given mo, 1.0 minus 0.5. Sorry, this is minus, sorry. Balitan niyo to, this is minus. 1.0 minus 0.5 divided by 0.75 minus 0.9, ayan, is equal to, dito ka naman, 1.0 minus eto, which is 0.811, divided by 0.75 minus itong hinahanap natin, let's just call that x. And by linear interpolation, like I said, kung gusto nyo mode 3.2, okay lang. Input nyo na lang isulat nyo na lang kung ano ilalagay nyo sa calculator nyo, pagdating sa assessment nyo. The value would be 0.807. Ang ibig sabihin niyan, 0.807 or 80.7% would be supported by the column strip. Kasi yun yung kino-compute ng table na to, column strip daw. So 80% ng negative MU. So 80.7% ng 360.176 will be carried by my column strip. Okay? So ano bang nangyayari niyan? Ito yung aking ah ito yung aking magiging hatian. So, ito sa slab na 'to, meron akong hati natin 'yan sa dalawa. Meron tayong column strip, eto, 'no? So, meron tayong middle strip. Pero kung papansinin mo kasi, yung B1 na 'to, dalawa yung magiging column strip niyan. May column strip siya sa taas, may column strip din siya sa baba. Yung middle strip niya, dalawa din. Meron siyang middle strip sa taas, meron siyang middle strip sa baba. Let's talk about that, the significant. Tandaan nyo lang yan, no? You remember that kasi gagamitin natin yan. May significance yan later. So, kalahati sa taas, middle strip, kalahati sa baba, middle strip. Kalahati sa taas, column strip, kalahati sa baba, column strip. Okay. So, let's just compute ano ba yung mga middle strip, column strip moment na yan. So, na-establish na natin, 80.7% will go to the column strip. So, let's just multiply that to my MU na 360.176 kasi negative MU tayo, no? So, eto yan. 0.807, that's 80.7%, multiplied by the negative 360.176 to 90.662. Meaning, etong 290.662, mapupunta yan sa column strip. So, yung 360 0.176, 290 doon ang mapupunta sa column strip. Pero, sabi ko nga kanina, hindi yang buong yan kukunin ng slab kasi meron tayong beam sa column strip. So, anong bang gagamitin natin para malaman? Napakasimple lang naman. Sabi ni NSCP, if it's greater or if uh, the portion ng column strip na mapupunta sa beam, if alpha F1 is alpha F1 L2 over L1 is greater than 1, automatic 0.85. So, ito yung gagamitin natin. If it's less than 1, interpolate lang kayo. Pero sa case kasi natin, if we will remember, ano ba yung alpha F1 natin kanina? Ito, 1.834. So, it's greater than 1. So, since it's greater than 1, automatic 85% mapupunta sa beam. Tama, 85% mapupunta sa beam. Ang maiiwan, which is 15%, ayun yung mapupunta sa slab. And since we are designing the slab here, dito tayo concerned sa 15%. So 15% ng 290, eto yung 290.
which is negative 43.599, will be the one that will be the moment that is being carried by my slab sa column strip ko. So, eto talaga yung value na ilalagay ko dito, hindi yung 290. Okay? So, siyempre meron pang naiwan, middle strip, middle strip. So, yung middle strip na yan, siyempre, ang binigay mo sa column strip, 290. Eh di yung natira sa 360, yun yung magiging middle strip. So, ima-minus mo na lang yan. Tama? So, 360, kinuhanan mo ng 290, binigay mo sa column strip, the difference of 69 o yung naiwan na 69.514, siya yung mapupunta sa middle strip. Okay? So yung moment sa column strip nandito, 43.599, sa middle strip 69.514. Pero hindi pa tapos diyan. Kasi kung tatandaan nyo kanina, sabi ko, dalawa yung column strip, dalawa din yung middle strip. So yung 69.514, paghahatian ng dalawang middle strip, yung 43.599, paghahatian din ng dalawang column strip. So we should divide that by 2. 69.514 divided by 2, 43.599 divided by 2. Okay, so the real values would be, oops, yan. 34.5757, 21.8. Yun na yung mapupunta sa column strip ng panel B ko. 34.757, yun na yung mapupunta sa middle strip ng panel B natin. Since parehas lang naman yung moment ng dalawang to, parehas lang naman yung alpha F1, L2, L1, so parehas lang yung gagawin nating lahat, copy-paste na lang natin yan, lagay natin siya sa kabilang side. Tama ba? Gets nyo ba? Tama? Nagets? Nagets? Since 360 sila parehas, yung alpha F1, L2 over L1, parehas lang naman yan. So, ibig sabihin, we can just copy the values here. Okay, same distribution. So, isa na lang, no? Yung 193 na lang. So, doon na tayo sa positive moment. So, sa positive moment, meron na naman tayong kabilang table dyan. 408.10.5.5. Okay? So, kumbitin ulit natin. Pero parehas lang naman yan. Yung alpha F natin, L2 over L1, which is still 1.834. Yung L2 over L1 natin, which is still 0.811. Okay? So, dito, alam ko ulit na this is greater than 1. So, yung table natin, ito yung kukunin natin. And etong 811, 0.811, nandito ulit siya sa gilid, sa gitna ng 0.5 tsaka 1. Ito ulit yan. Yan yung 8.1, 0.811. Again, same. Linear interpolation, mode 3-2, or this equation. Again, this minus, mali yan. We will get that the answer x is still 0.807. So, parehas yan kasi kung papansinin mo, if alpha F1 L2 over L1 is greater than 1, ito lang din yung values, 0.9, 0.75, 0.45. Pero kung it's less than 1, hindi na magpaparehas to sa kanina. Okay, so mag-ingat lang kayo dyan. Baka kasi akala nyo, laging parehas. If it's greater than 1, yes, it would be the same. But if it's less than 1, no, it would not. Kasi yung nasa taas, this is 0.6. If I remember correctly, ano ba yung kanina? Ito, 0.75 yung sa negative MU. So, hindi siya parehas, no? So, pagka greater than 1, saka nyo lang sabihin, or saka lang nating pwedeng sabihin na magkaparehas siya. Okay. So, ibig sabihin ulit, 80% would be correct, supported by my column strip. Okay. Compute, pare-pare, paulit-ulit lang, 80%, which is 0.807 times 193, yun yung moment natin na positive, 156.15. So, sa 156.15 na yun, same, walang ibang, walang difference ang column strip beam pagdating sa positive negative, same lang naman siya. If it's still greater than 1, dun pa rin tayo sa 85%. So, 85% mapupunta sa beam, 15% mapupunta sa slab. So, 15% ng column strip moment, which is 156.551, 23.477, siya yung mapupunta sa column strip. Yung middle strip, yung may iwan, so that's 193.516, 193.941 minus 156.510, 37.431. Okay? So, since nakuha mo na yan, the values would be 43.477. Yun yung mapupunta sa column strip. 37.431. Yun yung mapupunta sa middle strip.
Again, dalawa pa rin yung middle strip natin. Dalawa pa rin yung column strip natin. So, divide lang natin by 2. Then, the answers would be this. So, since alam ko na dito, tama? Pwede na ba natin i-assign yung long span? Hindi pa. Kasi meron pa tayo dun sa taas, oh. Yung panel, when it comes to panel B, kalahati pa lang yung na-compute natin. Meron pa tayong kalahati sa taas. Okay? So, let's now continue with panel B, long span. Sa kabila naman. Okay, so palakihin lang natin. Yan. Ito tayo. Dito tayo sa taas, no? That is my exterior span. So, panel B, wait lang. Nawala ako. Yan. So, since it's an exterior panel, so imaginein lang ulit natin ano ba yung binubuhat ng ah, beam na 'to, 'no? Kasi ito yung kino-consider natin. So, etong area na 'yan, tama ba? So, yung green na area na 'to, again, same, paulit-ulit lang 'to. Kukunin mo muna MO, then MU, then column strip, then middle strip, then column strip sa slab, then middle strip sa slab. Excuse me. Okay. So, MO. So, MO, same formula. Ma QU squared, LN squared. So, yung L2 natin ngayon, kasi yan yung distance na binubuhat nitong slab na 'to, nitong beam na 'to. And that is just L2 times 6.0 times 0.25/2. Sir, saan galing yan? Isahin natin. Center to center, kalahati ng 6.0. Eto. So, naalala niyo yung kanina, 'di ba? Eto may sobra. Nasa taas may sobra na kalahati ng column. Eto 'yon. 0.25/L over 2. So, yan lang din naman yung dinrawing natin kanina, no? So, wait lang. Pakita lang natin. Paalala ko lang sa inyo. Oh, yeah. Eto yan. So, kalahati ng 6.0, that's 3,000, plus yung sobra na kalahati ng 250. Okay? So, ganyan lang din siya, no? Same lang din naman yan. So, sana tayo? Let me just go back to that. Okay. Ayan. Okay. So, this distance would be 3.125. So, tandaan nyo, ito si L2. Tama? Okay. So, formula, substitute natin. 7.1 pa din naman, no? Kasi ang LN natin, same lang din naman sa kanina. That is just 7.4 minus 0.3/2, 0.3/2. Okay, so ngayon, ang MO na total nito is 283.871. Ngayon, ang beam na 'to, although it's an exterior span, tama? This is an exterior span. Sorry, this is wrong. This is exterior. Although this is an exterior span, ang beam na 'to is still an interior beam. Bakit? Kasi it is still continuous at both ends. So, medyo wag kayong malito do'n, 'no? Ito ay exterior span kasi kalahati lang siya, wala na siyang binubuhat sa kabilang side. Pero ito ay ang beam na 'to is still an interior beam. So, this must be, sorry, wait lang, let me just correct this. This is, If you want to sell, uy, this is, this should be exterior. Okay. So, exterior span siya pero interior beam. So, ibig sabihin, pag interior beam siya, ang aking MU would still be, ang aking moment would still be, or would look like this. Parehas pa rin yung left side tsaka yung right side. So, eto pa rin yung magagamitin natin. 65 pa rin sa negative, 35 pa rin sa positive. Substitute. Eto na yung mga moments natin. Tama? So, baba lang natin yung moment diagram para hindi makita. Extend ko lang to. So, 184 sa negative moment and 99 para sa positive moment. So, ilagay ulit natin siya doon, no? Salpak mo doon. Yan. Ayusin lang natin. Yan. Okay. So, exterior span, yung exterior span na yan, ibig sabihin, 184 mapupunta sa area na to. Tama? This area. 99 mapupunta sa area na to. Dito, sa area na to, still 184 din. Okay? So, ngayon, na-establish na natin, no, na interior beam to, kaya ito yung ginamit natin, 65, 65, 35. Pero ito ay exterior span. So, dun sa exterior span kasi,
kung tatandaan natin yung ginawa natin kanina, saan ba yun? Saan na ba yun? Exterior span. Yan. Etong mga to kasi, interior span. Para sa interior span yung table na to. So, ibang table yung gagamitin natin. Anong table yun? Ito. Okay. So, 408.10.5.2. For exterior span, ang negative MU sa column strip would be based on this table. So, dito, aside sa alpha F1 L2 over L1 natin, kailangan din nating malaman si beta T tsaka si C. Okay? So, ano ba si beta T? Ano si C? Si beta T, that's the torsional rigidity ng aking beam. Kasi for edge span, kung imaginein mo kasi, kung iisipin mo kasing mabuti, since edge span siya, magkakaroon ng disproportionate amount of torsion dito compared dito. Tama, kasi ang B1 merong same, may moment siya sa taas, may moment siya sa baba. So nagkokontrahan lang yung dalawang moment na yun. So yung torsion niyan medyo nagka-cancel out. Dito kasi sa edge beam, ang since isang side lang yung merong moment, isang side lang yung may binubuhat siya, magkakaroon ng epekto yung torsion dun sa aking moment. So yun yung sinabi ni NSCP. Kailangan mong i-consider yung disproportional torsional moment or torsional ah, yung effect ng torsion dun sa aking beam. So, kailangan mong kunin yung torsional rigidity niya. So, para makuha yung torsional rigidity niya, kailangan mong kunin yung shape factor niya when it comes to the torsional rigidity, which is this formula. Again, these are all based on NSCP guidelines, no? So, ito galing, this is an actual screenshot ng NSCP. So, dito tayo mag-focus, tama? So, yung yung table na 'to, tandaan niyo lang 'no, this is for the column strip. So, kung di-divide natin 'yan dito, yung nasa taas, eto would be the column strip. Sorry, baliktad. This would be the column strip, tapos eto would be the middle strip. Okay, this is just wrong 'no, pagbaliktarin niyo lang. This is the column strip here, this is the middle strip here. Okay, ngayon, kung papansinin mo, hindi katulad kanina na dalawa, ngayon iisa na lang. So, isa lang ang middle strip, walang divided by 2. Isa lang din ang column strip, walang divided by 2. Okay. So, yung alpha F1 or sagutin na natin 'to 'no, alpha F1, L2 over L1. Ang alpha F nito kanina, na-compute na natin 'to 'no, this is 3.722, 'yan yung kanina, alpha F1. 3.722 times ang L2 over L1, same lang din naman 'no, 6 perpendicular, 7.4 horizontal, so 6 over 7.4. Our alpha F1 is 3.018, which is still greater than 1. Meaning, ang magiging value natin sa table, eto. Okay, so eto 'yan. Ngayon, ang L2 over L1 natin would be 6 over 7.4 pa rin, 0.811. Tama? So, eto yung magiging, nandito yan, no? So, again, interpolation yan. And this would be 0.811. Ngayon, since alam ko na ang alpha F1 ko, L2 over L1 is greater than 1, eto siya, dalawa pa rin yung value natin. Naka-base yung magiging kukunin, naka-base yung table na kukunin natin sa beta T. Tama? Okay, so let's focus on beta T first. So my beta T again, sorry, this should be wait lang, palitan ko lang 'to 'no para na this should be column strip, ito ay middle strip. Okay. Okay. So para mas madaling maintindihan, ibalik natin or imaginein ulit natin yung cross section nito 'no. Let's say putulin ko dito, cross section niyan. Ito yung magiging cross section natin, tama? Yan din naman yung ginawa natin kanina. And ang concern lang naman ng formula na 'to is the beam. So dito lang tayo. Okay, so ito yung beam, same pa rin. Ito would still be 375. Tama? Ito would be, this distance would still be 375. Tama? Okay? So, i-zoom natin etong shape na 'to, tama? Dalhin natin do'n, ayan, ito siya, okey? So, hahatiin natin 'yan into 2 section. Kasi dito sa C, bago kasi natin i-compute si beta T, kailangan muna nating malaman si C.
Si C kasi it's a summation. So, since it's a summation, ang sabi niya kasi dito, this formula is used is used by considering rectangular areas ng aking shape. So, ano ba yung rectangular areas ng aking shape? Kung eto yung aking shape, no? Nilagay ko lang yung mga dimension kanina, eto yung magiging beam ko, hahatiin natin siya ng rectangle. Ang sabi ni NSCP, kung ano yung pinakamalaking value na makukuha mo, yun na yung gagamitin mo. Pero para hindi na tayo mahirapan, mag-constant tayo or standard natin, eto ang area 1, eto yung magiging area 2. Eto kasi madalas ang nagbibigay ng mas malaking value. So let's just focus or let's just do a default solution na ito yung gagamitin natin lagi. Okay? So ano yung value ng x, ano yung value ng y? Yung x sa area 1 ko is the shorter distance, ang y is the longer distance. So kahit pa patayo tong 1, ang magiging x ko is the 250, ang y ko is 550. Pahiga tong 2, ang x ko pa din is the shorter one, 175, ang y ko 375. Substitute mo sa formula, you will just simply have this value. Tama? So, 250 kasi siya yung x para dito sa 1. At tandaan nyo, no? Ito yung area 1, ito yung area 2. Kaya 1, 2. So, mas maliit lagi yung x. 175, okay? Tapos 375. Yung value natin would be this value, 2.517 times 10 raised to 9 millimeters to the fourth. So, if I now know the value of this C, madali lang naman, no? Substitute mo na lang siya dito. Pero again, cancel, cancel. Same lang naman yung dalawang E na yan, di ba? Parang kanina lang. CES nga pala, eto, yan, sorry, si IS. Yan lang din naman yung IS natin kanina. Or, kung nakalimutan mo na, this is just the area. Etong area lang na to. Yung rectangle lang na to. 3125 times 175 cube over 12. Okay? Yan lang din naman yun. So, balik lang natin. Okay? So, the answer would be 0.381. Okay? So, dun sa table kanina, ayan, eto. Ito yung table kanina, no? Burahin ko na ulit yan. Dun sa table kanina, alam ko na nandito tayo. So, nasa part tayo na nandito. Nandito yung aking value. So, since it's 381, nasa gitna siya, nandito. Tama? So, focus lang natin etong part na to ng table. Okay? Focus natin yan, dali natin, lagay natin dito. Okay? So, yan. Ay, sakto. So, eto si beta T, 0 to 2.5. Eto si L2 over L1. Tama? So, kung papansinin mo, nandito tayo sa 0.811. Tama? Nandito yan. Tapos, sa gitna tayo. Nandito. So, para mas maganda, maglagay tayo ng area. Okay, ayun pala. Meron pala. Yan. Okay. So, eto yung nandun yung magiging value natin. Eto, yung x, yung part na to, yan yung x natin na gagamitin. Yan yung percent ng moment na pupunta sa column strip. Okay? So, para mas maganda, i-extend natin yung table. Lagyan natin ng space. So, yung L2 over L1 natin, that's just 0.811 kanina, no? So, ibig sabihin, dito, should be 0.811. Eto, must be the 0.381. Okay, lagay lang natin, salpak lang natin. Yun. So, ang kailangan nating malaman yung value na nandito. Let's just call that x. So, yung x na yan, oops, wait, yan. Itong x na to, para masolve yan, kailangan kong makuha to. Yung a tsaka yung b. Kasi I need to interpolate. Okay, so para mas isa-isa natin yung step. To know the value of x, I need to interpolate I need to linearly interpolate yung values ng b tsaka ng a. So si a interpolate ko si 1 tsaka 9, si b interpolate ko si 1 tsaka 0.75. Okay, so isa-isahin lang natin. So kailangan ko munang ma-solve si a. So si a interpolate lang natin, no? So pwede kayong mag-interpolate sa mode 3-2, pwede rin naman na 1 minus 0.9
divided by, oh, sorry, 0 divided by 2.5, 1 minus, sorry, 0 minus 2.5 divided by 1 minus 0.9 is equal to 0.381. 0 minus 0.381 divided by 1 minus A, or eto siya. Tama? 0 minus 2.5 divided by 1 minus 0.9 is equal to 0 minus 3.81 minus 0.381 divided by 1 minus A. Okay, ganun lang naman, no? Ratio and proportion lang naman yan. And you will get that A is 0.985. Okay. So, B muna tayo, no? Sa B, ganun din. Para makompute si B, 0 minus 2.5 divided by 1 minus 0.75 is equal to 0 minus 3.8 minus 0.381. So, 0 minus 0.381 divided by 1 minus B. Tama ba? Okay? So, yun lang yun, no? Ratio and proportion lang tayo. Like I said, if you want to do it by mode 3-2, okay lang. Walang problema. You will get that B is 0.962. Substitute lang natin doon, no? 0.985, 0.962, 0.985, 0.962. So now, let's just interpolate the value of x. Okay? So, paano ba yan? Ito lang na. No? Titignan mo lang to, ano? 1, dito tayo mag-base. Ito pala. 1 or 0.5 minus 1 is equal to or divided by 0.5 minus 1 divided by 0.985 minus 0.962. Okay, ito siya. Is equal to, yung ratio naman nito, 0.5 minus 0.811 divided by 0.985 minus x. Okay? So, the value of x is 0.971. Meaning, 97.1% mapupunta sa column strip, which is this strip. Tama? Okay. So again, ginawa lang natin to para malaman kung ilang percent ng MU ang mapupunta. Oops, wait lang. So, naglag. Okay. So, ibig sabihin, ay, teka, nawala, bumalik. Yan. So, ibig sabihin, 97.1.971 mapupunta sa column strip. Di-multiply natin yan, no? Dito sa negative MU. 184.57516. Okay, so 0.971 times 184.516 or 97.1% ng 184.516 would be 179.165. So, yun yung mapupunta sa aking column strip. Okay, wait lang. Yun yung mapupunta dito sa aking column strip. So, same table, hindi man magkababago. Yung mapupunta sa beam na galing sa column strip would be still, since greater than 1 pa rin to, would still be 0.85. Okay, so if 0.15 pa rin yung mapupunta sa beam ko, di ganun pa rin. No? 0.15 times the column strip moment would be 27.875 negative. Yun yung malalagay sa aking column strip, no? Hindi na natin i-divide by 2 kasi wala siyang kahati. Walang divided by 2 kasi wala siyang kahati. Okay, so last, ito, middle strip. Sa middle strip, ma-minus mo lang yan, no? Minus mo si 184 na yung total moment doon sa napunta sa column strip, yung maiiwan, yun yung mapupunta kay middle strip. So, negative 5.351. So, lagay natin siya dito sa middle strip. Again, walang divided by 2 kasi solo lang niya. So, since yung moment na nandito, tapos na natin, di ba? Gawin natin, okay, kopyahin na natin sa kabila. Bakit? Kasi nga, parehas lang naman yung moment. Same na exterior span, same lahat ng gagawin, kopyahin na lang natin. Okay? Pero dito, hindi na kasi iba na yung moment. Diyan, 99.395. So, anong gagamitin natin? Gagamitin pa rin ba natin yung table kanina? Hindi na. Bakit? Yung 971 pa rin ba? 97.1 pa rin ba? Hindi na. Kasi, para lang yun, eto, yung kanina, ano yan? Yung kanina, this is only for exterior negative MU. Pag positive, iisa lang yung table. Kahit pa interior yan, kahit pa exterior yan, iisa lang yung table ng positive. Tama? For interior positive moment, eto lang yung table. Okay. So, for positive moment, same table. So, alpha F2 or alpha F
L1, L2/L1 still 1.834, parehas lang yan kanina. This is L2/L1 naman would be 6/7.4, that's 0.811. Etong alpha F2, sorry, alpha F1, L2/L1 natin is still greater than 1. Ibig sabihin, eto pa rin siya. Etong L2/L1 natin which is 0.811, nandun pa din siya. Okay, so looks familiar. Ito din yung ginawa natin kanina. Dito pa rin yun, 0.811. Etong value na to ng X, yun pa rin yun. Kahit pa mag-interpolate ka o hindi, alam mo na dati na that's 80.7%. Meaning, 80.7% would still be carried by my column strip. Okay, so ganun lang, paulit-ulit. 80.7 multiplied by the moment which is 99.395. O, baliktad mali. 395. That's 80.175. Okay, so sa moment na yan, ang mapupunta, since it's still greater than 1, 0.85 kay beam, 0.15 kay slab. Okay, so 0.15 times yung column strip natin, 12.07027, lagay mo na agad doon. Huwag mo nang divide by 2. Yun yung kukunin ng slab sa column strip natin. I-minus natin yung napunta kay column strip dun sa original na moment natin. 99 minus 80, tama? 99 minus 80, that's 19.176. Ilagay mo na siya doon. Okay. So this is now the complete moment of, or the complete MUs para sa panel B. Okay. So yung panel B natin, eto siya. Okay. So middle strip, tama? Column strip, exterior, interior, column strip. Kopyahin ko lang yung mga values na nilagay natin kanina. Ito lang din naman yun, no? Tama. Dinivide by 2, pinakita ko lang. Pero basically, ito lang din yung ginawa natin kanina, nire-write lang natin dito. So sir, dalawa yung moment dito sa column strip, dalawa yung moment, or divide na natin pala to para hindi na maganda, para maganda na tignan, divide na rin natin. Sir, dalawa yung moment sa column strip, ay sa middle strip, dalawa dito, ano yung gagamitin? Gamitin mo silang dalawa. Dalawa yan, no? So magtutulungan sila. Magtutulungan sila para pahirapan yung slab. Ang gawin mo, i-add mo sila. Okay? So if you will add it, the values would now be eto. Inad mo lang yan. So, ngayon, ang mga moment na to, this would now be the moment or this would be the moment that should be resisted by my column strip, or my long span reinforcement, which is eto, no? Ito yung mga yan. Oops. Yan. So, yung mga bakal natin na along my long span, which is along the horizontal dito sa drawing na 'to, siya yung dapat kayanin niya yung moment ng mga 'to. So, yan yung aking magiging, basehan ng aking design ng design ng long span reinforcement or the horizontal reinforcement. So, mamaya balikan natin 'yan, 'no? So, para mas maganda, so tapusin na rin simulan na rin natin dun sa short span. Okey, sa short span naman, tama, dalawa pa rin 'yan, 'no? You still have B2 dito sa kaliwa, B2 sa kanan. Okay, so para mas makita natin, zoom out natin ulit. So, eto si B2 kanina, eto yung B2 na 'yan ng panel B, magkabilang B2. Okay, so ano ba yung mga area na 'yan? So, tig-isa sila ng area, 'no? Kalahati dito sa kaliwa, kalahati sa kanan. Kalahati sa kaliwa, kalahati sa kanan. Oops. Ito, tama, tig-kalahati sila. So kung papansinin mo, yung kukunin ng B2 na nasa kaliwa, nasa left, is kalahati ng 7.2 tsaka kalahati ng 7.4. Yung kukunin naman ng nasa right na B2, kalahati ng 7.4 tsaka kalahati ng 7.2. Oh, parehas lang yun. Tama? Nagkataon, parehas sila. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Pwede nating i-analyze na since etong B2, parehas lang naman na B2 to. So they both have the same beam dimension. They both have the same slab dimension, 175, and they both carry the same L2. So yung mga moment nila parehas lang. So same lang yung dalawang yan. So ibig sabihin pagka na-analyze ko si B2 na nasa kaliwa, I already I can already use that as my analyzation for the MU ng B2 na nasa kanan. Okay, so since parehas lang sila, kung ano makukuha ko dito sa kaliwang B2, yun na rin yung nasa kanan na B2. Okay? So,
Yung total static moment, MO mo, same formula, tama? So, ang L2 natin, so eto yung B2, ang bubuhatin niya, kalahati ng 7.2 plus kalahati ng 7.4, eto siya. Same lang naman sa kabila, no? Ganun din. Kaya magkaparehas nga sila yan. And the value would be 7.3 meters. Substitute mo sa formula, ang Ln nila same lang naman na 6.0 minus 2.5 minus, oh sorry, 6.0 minus 0.25 over 2 minus 0.25 over 2. That's 434.924. Tama? Okay. So, again, paulit-ulit lang to. Tago na natin yan. Palakihin natin ulit. Focus natin yun. 434.92. So, since isa na lang naman yung i-analyze natin, wag na muna natin isipin tong green na area natin. Tanggalin na muna natin yan. Okay, ngayon, ang B2, yung beam na to, ang beam na B2, this is an edge beam or exterior beam. Bakit? Kasi it's discontinuous at one end. So, since it's discontinuous at one end, hindi ko pwedeng gamitin yung 0.35, 0.65 kanina. Gagamitin nating table, etong table na to. End span or end beam, eto yung table na yan. Kasi ang moment diagram nito, magmumukhang ganito. Magkaiba yung MU sa edge, tsaka MU sa interior. Tama? Na ano nyo naman yan, no? Naalala nyo naman yan, no? So, ano dito yung gagamitin natin? Napakasimple. Ito yan. Number 2 or yung the slab with beams at all supports. Okay? So, tandaan nyo, no? Pag merong support lahat ng beam ko, ito yung gagamitin. Pag walang support, dito tayo. Okay. So, 0.7 sa interior, 0.57, 0.16. Multiply mo lang yan, isa-isain mo. 0.7 sa MO times MO, 304.447. Ito yung nasa interior, no? MU sa interior. Ito siya. That's the MU for my interior. For my positive MU, yung nandito, 0.57. So, 0.57 times 434.924. That's positive 247.907. Lastly, yung exterior, that's 0.16. So, 0.16 times 434, that's 69.588 negative. So, yun yung moment dito. Okay? So, dito, hatiin natin siya ulit, no? Meron tayong negative moment. Ito siya sa area na to. Negative 69.588. Yung area na to, this is positive 247.907. Yung sa area na to, negative 69.588. So, para mas maintindihan nyo, para hindi, siguro naka, nakatingig yung mga leeg nyo, itayo natin, idiretso natin. No? Itayo natin. Tapos, sulat lang natin yung mga moment dito. Ito, dito sa 304. Tama? Si 407, nandito ka. Yan. Ikaw, nandito ka. Okay. So, para hindi na rin tayo magkalituhan dito mamaya, sulat ko rin siya dito, no? So, yung 69 nandito sa exterior, 247 nasa midspan, 304 nasa interior. Okay? Yan. Okay. So, isa-isahin lang natin, no? Para sa mga moments. Eto, edge beam to. Pero, interior panel yan. Tama? Kasi left side, left, right side niya, meron siyang binubuhat. So, ang table mo, negative interior or interior negative MU. Okay? So, kumpitin lang natin. Alpha F or, Teka. Sorry. So, dito, eto yung moment na to or yung mga, tag dito, yung mga factor na to is for my column strip. So, tandaan lang natin, this would be my middle strip. Eto would be my column strip. Just remember, yung middle strip, dalawa yan, no? May middle strip pa dun na kabila na naka-crop lang. Yung column strip mo, dalawa pa din. So, may mayaring divided by 2 dito mamaya, parang kanina. Okay, so kumpitin na natin si alpha F, L2 over L1. Ang alpha F nito, kanina, that's 2.167. Tama ba? Ayan, 2.167. Multiplied by 7.4 over 6. Bakit nagbaliktad na to, sir? Kasi nga, etong B2 mo, vertical na, horizontal or perpendicular distance mo is etong 7.4. Kasi vertical yan, horizontal ang perpendicular distance, that's 7.4. Parallel sa kanya, that's 6. Okay? So, perpendicular taas, parallel sa baba. So, the answer would be 2.637. Si L2 over L1,
7.4/6, eto lang naman siya kanina. That's 1.233. Eto, this 2.637 is still greater than 1. Meaning, ang table natin, eto yung kukunin natin. Eto is 1.233. Nandito siya. Eto siya. That's 1.233. Ngayon, ang gagawin na lang natin, mag-interpolate tayo to get the value of x. So that's just this formula. Tama? 2 minus 1, 0.45 minus 0.75 is equal to 2 minus 1.233 divided by 0.45 minus x. And that value x would be 0.68. Meaning, 68% ng MU, ng negative MU, will be supported or will be carried by my column strip. Okay, paulit-ulit. 68%, 68 times the moment U negative. That's 0.68 times ito. Unahin natin yung exterior. 0.68 times 69.588, 47.32. Pero again, hindi lahat yan kukunin ni slab. May mapupunta sa beam. Still greater than 1 to. So, ibig sabihin, eto siya. Tama? 85% pa rin sa slab, sa beam. 15% sa slab. Okay. So, formula. 15 times 43.72, 7.5. Siya yung mapupunta sa column strip ko. Yung naiwan sa 69.588, so 69.588 minus 47.32, yun yung mapupunta sa middle strip ko. Ito siya. Lagay na natin siya doon. Okay? So, column strip, middle strip. Since parehas silang merong column strip sa left side, left, right, middle strip, left, right, divide mo na ng 2 dati yan. Divide ko na ng 2. The answer would be negative 3.55, negative 11.34. Okay. So, dun naman tayo sa kabila, no? Ngayon, dito, na same naman sila ng magiging alpha F ng table kasi interior span, isang span lang naman to. Ito would still be yung nasa baba, yung 304.477 would still be 68%. Parehas pa rin naman siyang 68%. So kung parehas silang 68%, ganun pa rin yung gagawin natin. Tama? 304 nga lang yung ilalagay natin kasi 304 yung value dito. Same, ganun pa rin, no? Paulit-ulit, 0.85 kasi greater than 1 pa rin. 15%. So, 15 times this value here, 207, would be 31.05. Yung naiwan sa 304 na kinuha ni 207 would be 97.424. So, siya yung mapupunta sa middle strip. Divide mo by 2. Again, repetitive. It's a very procedural solution. Tapos na tayo. Okay? So, okay na tayo dito sa negative exterior, negative interior. Siyempre, last naman, dun tayo kay middle strip. So, sa middle strip, since positive yung moment natin, ito yung table natin. Pero, kung papansinin mo, greater than 1 pa rin to, same value. Greater than 1 pa rin to. Ito, greater than 1 pa rin to. Wala namang pinagbago. So, since both of them are still, this is still greater than 1, yung magiging table natin, ito pa din. Tapos, dito pa rin si 1.233. So, if this is still 1.233, edi ganun pa rin. Walang pagbabago dito. Nagkataon ulit na since it's greater than 1, yung mga values natin sa table, 0.9, 0.75, 0.45 is still the same. Tama, dun sa kanina. So, ganun pa rin yung magiging value ng x. 68% pa din. Again, tandaan nyo lang, no, reminder, if it's less than 1, magbabago na yung value ng x natin for the positive and for the negative. Kasi magkaiba yung upper limit nila o yung lower limit nila. Okay? So, 68% pa rin compute niya. Okay. So, 68 times 247.907, 168.577. So, greater than 1 pa rin, 85% pa rin mapupunta kay beam. 15% mapupunta kay slab. So, yung aking 15% would be 22.29. Eto siya. Yung aking middle strip, yung maiiwan sa 247 na kinuhanan ng 168.
So 249.907, minus 168, that's 79.33. The answer would be eto, 79.33. Okay, so divide by 2 again. Bakit divided by 2? Kasi meron sa kaliwa, meron sa kanan, meron sa kaliwa, meron sa kanan. Okay. Pagod na. Kasi pero again, paulit-ulit lang naman 'to, wala namang magbabago. Tanggalin ko na yung nandito, tanggalin ko na yung values na nandito. So, since parehas lang naman, balik ko lang yung kulay green kanina na tinanggal natin. Since parehas lang naman yan, meron din siyang sariling column strip tsaka middle strip. Pero alam ko na parehas lang yung mga moment nito tsaka moment ng to. Kasi parehas lang yung kanyang L2, parehas lang yung LN, parehas lang yung kanyang QU. Tama? Yung formula mo. So, ibig sabihin, yung mga values na to, parehas lang din para sa beam na to. So, copyhin na lang natin. Copy paste. Boom. Tapos. Okay, so zoom in natin. Tama? Ito si panel B. Meron kang interior column strip, middle strip. Meron ka ulit interior column strip. So, copy paste natin. Tama? Ayan. By the way, ito, inad ko na, no? Inad na natin yung kanina. Yung dinivide by 2 mo, 11.314, inad ko na. And this would be the answer. Okay, na-add na to, no? In-add ko na siya in automatic. Okay, so kompleto na natin. This is for the short span. So, pwede na tayong mag-design. Meron ba? Hindi pa tapos. Ilang oras na ba itong video? Ah, 1 hour 30 minutes. Kaya pa lang gawin in 1 hour 30 minutes eh. Okay, sa design. Sa design, unahin natin yung una nating ginawa kanina, yung long span. So sa long span, ito yung mga moment, no? Yun ang ito rin yung ginawa natin kanina. Ito yung mga moment na na-complete natin sa long span. Sabi ko kanina, yung long span na to, ang magiging reinforcement niyan, syempre along the long span din. So in this case, along the horizontal. So kailangan natin kunin 'yan. Tama? So, para mas madali tayong tanggalin ko muna yung bakal para hindi matakpan yung values. Meron tayong i-divide natin siya into A, B, C sa column A, column B, column C, row 1, row 2, row 3. So, column A, column B, column C, row 1, row 2, row 3. So, eto would be A1, B1, C1, A2, B2, C2, and so on and so forth. Ang pinakamagandang gawin kasi dito, since paulit-ulit yung magiging formula natin sa pag-compute ng pag-design ng reinforcement, mag-table tayo. Okay? So sa table, hatiin natin, unahin natin muna, let's focus on A1, 27.875. So, eto, ayan, this would be our table. Ito yung magiging steps natin. Iisa-isahin lang natin to. So si A1, alam natin na ang MU niya is 27.875. So kung 27.875 yan, so gawin natin tong next step, no? So yung next step, alam natin na ang wait lang, let me just make this. Hindi, sige, red na nga lang muna. So, MU is equal to C times D minus A over 2. Substitute lang natin. Negative or 27.875. Actually, kahit na absolute value to, no? So, times 10 raised to 6 is equal to C, which is 0.85 times F prime C, 21, no? Sinabi sa problem kanina, 21. Or kung hindi man sinabi sa problem, this is the default value of F prime C, 21, which is 3,000 PSI. Yan kasi madalas, ito kasing 21 na to, yan yung madalas na available na standard na concrete mix, no? 3,000 PSI or 21 megapascals. Times A, so yan yung kinosolve ko, times B natin, 1 meter strip na lang din. So, 0.85, 21, A times 1,000 times D natin is, so yung D natin kanina, so negative moment to, nasa taas, no? Ang sabi sa problem, may sinabi pa sa problem, wait lang, let me just go back to the original problem. May sinabi ba dun sa design? Kasi kung wala, may ano naman, may default naman tayo dyan, may minimum values tayo dun sa
compression. Ay, dun sa concrete cover. Ay, hindi yan. Ano yan? Sino, sino yung problem kanina? Natakpan. Ay, ito. 12 to, walang sinabing F prime C. So, pag walang sinabing F prime C default natin lagi naman 21. Ah, walang binigay na D. Okay. So, walang binigay na D na maliit. So, balik tayo dun, no? Balik tayo dito. Ayan. So, pag walang sinabi, let's say, palakihin ko lang, no, yung drawing natin. So, ito yung buong thickness ng slab natin is already determined to be 175. So, sa NSCP kasi, sabi niya, the minimum concrete spacing is 20. Clear concrete cover is 20. So, kung 20 yan, tapos eto, 12 mm, sabi, yun, nakita ko sa problem, 12 mm yan. So, yung from the center, yung D natin kasi is from this distance, the center of my steel bar until the outermost or compression most fiber. So, yun yung ating effective depth. So, that is just 175. So, 175, eto, 175 minus 20 minus kalahati ng ano no, ng bakal which is 6 minus 6. So ang D natin would be 149. Tama ba? 175 minus 20 minus 6, 149. This is 149. So ito, 149. This is minus A over 2. So if solve mo lang, ang A natin would now be 10.877. Okay, pag alam ko na yan, I can just do C is equal to T. So, C is equal to T, that is just 0.85. Again, hindi ko na-check si C kasi sure naman yan na hindi magro-Romax. 0.85 times F prime C, which is uh, 21 times 10.877 times 1,000 is equal to, walang sinabi, no? Walang sinabi din na bakal, ay na FY ng bakal. Okay, pag walang sinabi na FY ng bakal, use na lang 415 or 414. So, this is 415 times AS. Okay, so makukumpit natin si AS as 469.005. So, 469.005, isi-check pa natin yan kay Yasmin. Okay, let me just clarify something, no? Si AS min, meron tayo kasing AS min na using my Romin BD. Yung Romin na binigay ni NSCP, yung dati natin ginagamit, 1.4 over FY, parang previous example ko sa inyo, ginamit natin to. Ngayon, uh, upon further evaluation ng NSCP code natin, yung 1.4 over FY, although ginagamit to ng ibang review or ng ibang reference books, tsaka ng ibang review center, etong 1.4 over FY kasi, ang nakalagay sa NSCP, this is for non-pre-stress beams. So, eto, para lang pala to sa beams. So, we cannot use this for our slab. Pero again, doon sa assessment nyo na previous, quiz 1 ata, I think, tatanggapin ko yung mga gumamit ng 1.4 over FY kasi I did not clarify this. Ang sabi ko ata, pwedeng gamitin. Kasi yun yung madalas, yun din yung previous na ginagawa ko since may mga reference books and may textbooks and may review centers na gumagamit ng 1.4 over FY Romin as their basis sa AS-min. Pero upon further inspection dun sa NSCP, this is only for beams pala. So, ang gagamitin nating AS-min is just my raw min na 0.002 AG. Ito yung sinabi sa slab. Ito yung gagamitin natin. So 0.002 times area gross ng beam. So or area gross ng slab. So that's just AS min is equal to 0.002 or 0.2% ng 1,000
times AG, times 175, tama? Kasi AG yan. Hindi siya effective depth. So, 002 AG, that the value would be 350. So, since mas malaki si AS kaysa kay Amin, use AS. Use AS. Ito nga pala, sorry. Ito yung, ba't nauna yung solution bago pinakita yung table? Okay, sa slab, ito lang yung gagamitin natin for AS min. Ito lang. Although nakita nyo naman na, since less than tayo ng FY, less than 420, edi ito gamitin natin, 0.002 AG. Okay. So, 350. Since this is greater 469 is greater than 350, syempre, use 469. Okay. So, sa spacing, compute lang natin, that is just, uh, spacing is equal to B, which is 1,000, divided by 469 all over, or 469.005 all over pi over 4 times 12 squared. Tama? Ito yung N, ito si B. Okay? So, B over N lang naman yan, no? 1,000 over number ng bar. So, yung magiging value natin is 241.14. So, sa S-min, ang sabi ni NSCP, pagdating sa two-way slab, ito ay for two-way slab, meron tayong madadagdag na formula. Ang critical section must be greater than, or the minimum spacing is 2H or 450. Or for other sections other than the critical section, ito yung gagamitin natin, 3H. So, doon lang naman magkakaiba sa 2H at 3H. Sir, anong gagamitin? Paano ko malalaman kung critical section or other section tayo? Since maximum negative and maximum positive yung mga kinocompute natin dito, those are considered critical sections. So, since maximum positive ang kinoconsider natin, critical section yan, ito yung magiging value ng 2H. Ito yung magiging value ng minimum spacing. So, yung 2H na yan. So, dito, 2 times H, that's 2H, that's what do you call this? 2 times 175, that's 350. Tama? 350. So, since ang S ko is less than my S minimum, sorry, this is S maximum pala. This must be S maximum spacing. So, since ito ay mas maliit sa S max ko, syempre, use my S. So, baka batuhin ka ng stillman mo, no? Pag pinalagay mo siya ng bakal na ang spacing 241.14, tapos chinek mo isa-isa, no? Baka isama ka sa buhos ng foreman mo pag ganun pinagawa mo sa kanya. Siyempre, multiples of 10 tayo pagdating sa spacing. So, 240 yung spacing natin. Location niya, since negative moment to, sa top bar tayo. Okay, so ganun lang, no? So, this is for A1. Uulit-ulitin mo lang yan para sabi ko nga, ilan ba yung A natin kanina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, A2. Ayan, gagawin mo rin siya para sa A2. Siyempre, para sa buo hanggang C3. Okay, so again, paulit-ulit lang yan. Wala namang pinagkaiba. Yeah. Yan, 0.002 times 175 times 1. Parehas lang, 350 din. Okay. Tama. So, eto 310. So, pwede mo siyang gawing 310. 571. 571, katulad nito. Sa B1, ang na-compute natin sa B1 na spacing is 571. Pero the maximum spacing is only 350. So, syempre, 350 yung magiging value natin. Tama kasi maliit lang naman yung moment. Hindi mag-minimum ka dito. Okay. So, again, paulit-ulit lang yan. Ito, pagdating sa design, alam kong kayang-kaya nyo naman ng lahat to. Parang beam lang naman yan no, na SRB. Napakasimple. So, eto, para sa long span, syempre meron tayong para sa short span. Ito yung moment natin kanina, kinopya ko lang yung slide. Ito lang din yan. So, yung bakal natin dito should also be along the short span or along the short side. Vertical siya. So, kung vertical yan,
So, table, yan. Ito yung magiging magiging design natin. Okay. So, pagdating dito, paulit-ulit na lang naman, no? So, pinakamalaking moment, 97.42, 60 yung ano natin. 60 yung S natin. So, tatandaan nyo, no, meron pa pala yan. S min is 50 or 4/3 ng aggregate or diameter ng bar. Sabi ko madalas naggo-govern diyan 50. So, wala namang mas less than 50. Ito yung masinsil, 60. So, pasok pa rin naman siya. So, 60 yung gagamitin natin. Kasi 61 yung na-compute natin, baba mo lang ng 60. Okay. So, that's it, no? Ulit-ulit lang. End of slide. Thank you for listening and watching the 1 hour and 45 video. Sana may natutunan kayo. Again, ang slab, mahaba siya. Kaya nga umabot tayo ng almost 2 hours eh. Mahaba siya, wala tayong magagawa. Mahaba talaga yan. Pero, pagdating sa mga processes and solution, all of them are very repetitive and basic lang naman. No? Kayang-kaya nyo. Wala namang mahirap na computation. Wala namang ano. This is just a very repetitive and procedural solution. So once you have understood and once you get the hang of solving two-way slab, paulit-ulit na lang. So make sure na you understand. If you have any questions, you may contact me. You know where to find me or you know where to message me. So I hope you have a great day and good luck pagdating sa quiz nyo and for the upcoming exams. Goodbye. At tomorrow nga pala, you will have your seat work. Send ko sa inyo to ngayon, March 22. March 23, set 1, set 2, set 3 will have a sit work. March 24, set 1 will, sorry, March 23, Monday, set 2, set 3, and set 4 will have a quiz. Si March 20, Monday, set 2, set 3, set 4. Tuesday, March 24, magki-quiz si set 1. Sit work si set 1. So may sit work kayo, ano? In-announce ko, bye-bye.